Natanggal ang yabang ni TJ Doheny dito kay Naoya Inoue sa round 7. Pinasakit lang ang likorin. Bago yan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, very intense and crucial yung naging laban po ni TJ Doheny at Naoya Inoue. Tinarget po talaga ni Inoue yung tagiliran po ni Doheny, no, dahil hindi po niya matamaan sa mukha ng maayos. Sa kakatarget po ni Inoue sa tagiliran po ni Doheny ay naapektuhan po yung likod, no, nitong si TJ Doheny pagdating sa round 7. At yun po isumakit at talagang wala na, hindi na po ituloy yung laban at in-announce po na si Inoue ay panalo via technical knockout. Pero nakita natin simula round 1 hanggang round 6 ay kayang-kaya naman makipagsabay ni Doheny, mga kaibigan. Nagyayabang pa nga siya na hindi naman masakit ang mga suntok ni Naoya Inoue. Pero pagdating po ng round 7, naramdaman na ni Doheny kung kaano kalakas ang mga suntok po nitong si Naoya Inoue. At doon nga po, kung itinuloy yung laban doon sa round 7, for sure hindi lamang knockout ang kalalabasan po ni TJ Doheny. Baka ma-hospital pa siya o baka kung ano pa ang mangyari kay Doheny. Alam naman natin itong master ng Japan na si Naoya Inoue ay sobrang lakas po talaga ng mga suntok. Hindi yan basta-basta, mga kaibigan. Kaya yung tinamong injury nga po ni TJ Doheny doon sa round 7 dahil po yun sa napakalalakas sa suntok nitong si Naoya Inoue. Do tumatama naman yung mga suntok ni Doheny dito kay Naoya Inoue, pero may mga counter punch naman pong ginagawa etong si Inoue na talagang hindi masalo nitong nga pong si TJ Doheny. Nirat-rat in 1-2 combination pa ang ginawa, no, doon nga po sa round 6 hanggang round 5 nito si Naoya Inoue na hindi po makontra nitong si Doheny. Puro salag lamang ginagawa ni Doheny. Kaya naman nang makakita po ng perfect timing itong si Naoya Inoue doon sa round 7, kaka-open pa lang ng round 7, sinugod agad at doon napuruhan ang kanyang likuran. Titignan nyo mabuti, mga kaibigan, wala pa talagang nakakatalo dito kay Naoya Inoue. Kaya hinihintay natin ang ating pambato ang sa Pinas kasi meron Cuadro Alas na siyang posibleng makapagbigay ng unang talo nga po dito kay Naoya Inoue. Etong si TJ Doheny, mga kaibigan, malakas po na boksingero yan, pero nakita naman natin dahil na rin sa kanyang edad, 37 na siya, 31 si Inoue, yung age factor nangyari po doon, no, yung sumasakit yung likod. Kulang po sa training at ensayo ang ginagawa kasi ni si Doheny kumpara dito kay Naoya Inoue na talagang batak na batak po sa ensayo at mga training. Well, mga kaibigan, napakaganda ng laban. Kaya naman panalo ang ating pambato, no? Ang pambato ng Japan, mga kaibigan, hindi ng Pilipinas, na si Naoya Inoue. And please, pakisuporta ng ating YouTube channel, mga kaibigan. Marami pa tayong kaganapan. Maraming salamat.